Pauwi na tayo galing trabaho. Ngayon maglalakad lang tayo dahil sa kapal ng yelo. Hindi niyo ba alam yung snow na ito ay nakasulat din sa Biblia? Mababasa natin yung sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi niya doon na, halika kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. So yung snow na pala na ito ay sumusimbolo ng kalinisan. Kaya kung iisipin natin Lord, bakit mo pa nilikha itong snow na ito kung magbibigay naman pala ng kabigatan para sa ibang tao? Dahil nga kapag malakas ang snow, delikado sa daan. Maraming aksidenteng nangyayari. Pero di natin maunawaan. Ang Diyos lang nakakaalam kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Dahil si Lord naman ang lumikha ng lahat ng bagay na ito. May purpose ang Panginoon kung bakit nangyayari ang lahat ng yan. Pero sino bang makakapagpigil sa pagbagsak ng snow? Wala naman. Si Lord lang ang nakakaalam ng lahat ng yan. Katulad na lamang ng halaman. Kung iisipin nyo, paano kaya tumutubo ang halaman? Sa palagay nyo ba, tumutubo siya ayon sa kagustuhan niya lang? Hindi. Tumutubo ang halaman dahil yun ay kalooban ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, may purpose ang lahat. Katulad din ng mga ibon. Tuwing winter, naglalakbay sila ng malayong milya. Pero nakakaya nilang lumipad ng malayo na hindi sila bumabagsak. Dahil maging ang mga ibon man ay pinoprotektahan din ng ating Panginoon. Tayo man sa buhay natin, minsan di natin maunawaan kung bakit dumaranas tayo ng mabibigat na mga problema, mga pagsubok. Bakit kaya ina-allowed ng Panginoon na tayo subukin na mas mabibigat na kumbaga hindi na natin kaya yung mga pagsubok na to. Minsan nagda-doubt na tayo sa Panginoon, pero hindi kayang abutin ng isipan natin yung mga bagay na iyan. Dahil ang Panginoon, minsan sinusubok tayo para mas mapalapit tayo sa Kanya. Kasi ang tao, hanggat kaya niya, hindi siya tatawag sa Panginoon. Hanggat kaya niyang lutasin yung problema niya, hindi siya tatawag sa Panginoon. Pero kapag hindi na niya kaya yung pagsubok na yan, saka pa lamang siya tatawag sa Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon, the more niya dumaranas sa yung pagsubok, the more na mas lumapit tayo sa Kanya. Kasi nga, siya lang naman ang may kontrol ng lahat ng bagay na ito. Katulad ng snow na ito. Bumabagsak ito hindi dahil sa kagustuhan lamang, hindi dahil sa nature, kundi lahat ng yan ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga nung nilikha niya ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, inutos niya rin sa mga isda. Sabi niya doon, magpakarami kayo. Sa mga ibon, magpakarami kayo. Lahat na yan ay may utos ang Diyos. So, sa buhay natin, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Katulad ng sinabi niya sa Jeremiah, chapter 29, verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan. So sa bawat mga pagsubok sa buhay natin, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Si Lord ang magbibigay sa atin ng solusyon sa mga problema na meron tayo. Gaano mang kabigat, hindi man natin kayang unawain ngayon. Si Lord, tayo pagpapalain niya kung tayo magtitiwala sa Kanya. Kanina napakalakas ng snow. Pero tingnan nyo ngayon. Yung araw. Nakatirik. Tirik ang araw ngayon. Kahit pagkatapos ng malakas na snow. Ibig sabihin, kahit gaano pa kalaki yung mga pagsubok sa buhay natin, darating ang panahon na matatapos din naman yan. Basta magtiwala lang kayo sa ating Panginoon. Kaya nga, sa mga tao na gustong makarating dito sa Korea, isa lang may papayo ko sa inyo. Tumingala lang kayo sa langit. Sabihin niyo sa Kanya na, Panginoong Jesus, pangarap ko makapunta ng Korea. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang mangyari.
Ganun. Tiwala ka lang sa Panginoon. Maniwala ka lang sa kanyang mga pangako. Walang masama mangarap dahil hindi naman kasalanan ng mangarap ka. Sabi nga ng Panginoon ibigay mo sa akin ang iyong pangarap at ako ang tutupad nun. Ibig sabihin, walang masama na mangarap. Pero dapat ka rin magtiwala sa ating Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya. Kaya nga, ang mapapayo ko, hanapin mo sa buhay mo ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil kapag hinanap mo siya, kapag natagpuan mo siya, kahit anong pagsubok na dumating sa buhay mo, malalampasan mo yan dahil pangako ng Panginoon na hindi kanya pababayaan. Kasi nga, sabi ng ating Panginoon, hindi ito kayang gawin ng tao pero walang imposible sa Diyos. Kaya pag dumating sa iyo ang pagsubok at nasa iyo ang Panginoon, malalagpasan mo lahat ng yun dahil kasama mo ang ating Panginoon si Kristo sa buhay mo. Kaya nga sabi niya sa Santiago chapter 1 verse 12, sabi niya, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya napaka-importante ng relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi lang tayo basta nangangarap sa buhay natin, kundi ipinagkakatiwala natin ang lahat ng ito sa ating Panginoong Jesucristo. Na sa gayon, totoo pa rin ng Panginoon yung pangarap na meron tayo. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, isipin nyo, makamtan nyo man ang lahat ng bagay kung wala sa inyo ang Diyos. Wala itong kabuluhan. Dahil mawawalang saysay lang yan. Dahil ang nais ng Panginoon ay kahit na kayo ay nahihirapan, mararanasan nyo pa rin ang kapayapaan sa puso nyo kapag nasa inyo ang ating Diyos.